Ang demokrasya ay niyayakap ng maraming bansa sa daigdig. Hindi man ito perpekto, ginagarantiya naman ito ang kalayaan ng bawat mamamayan. Bahagi ng kalayaang iyan ay ang mga karapatang pangtao at kakambal ng mga karapatang iyan ang responsibilidad. Karapatan ng bayan na malaman ang mga nagaganap sa pamahalaan at responsibilidad nilang sundan ang mga gawain ng gobyerno. Kaya naman, Kathy, kasama natin ngayon dito sa ating set ang mga kalihim ng iba't ibang kagawaran ng ating pamahalaan. Tungkulin naman ng mga halal na lingkod bayan ang ihatid sa sambayanan ang kanilang mga karapatang nakapaloob sa saligang batas. Bilang paghahanda sa taunang State of the Nation Address ni Pangulong Aquino, bukas haharap sa bayan ang mga kalihim ng iba't ibang kagawaran at tanggapan ng gobyerno upang sila mismo ang magulat sa inyo ng kanilang mga nagawa sa nakalipas na taon. Magandang gabi, ako po si Catherine Vital. At ako naman si JC Tejano. Ito ang natatanging pagtatanghal ng Telebisyon ng Bayan, ang SONA 2014 A-Primer. Ang taunang paghahatid ng State of the Nation Address o SONA ay tungkulin ng isang Pangulo. Ito ang suma ng mga nagawa ng kanyang administrasyon sa isang buong taon. Balik-tanawin natin ang kasaysayan ng State of the Nation Address o SONA sa Pilipinas at ang kahalagahan nito para sa sambayanan. Si Rocky Ignacio para sa report. Talumpati sa kalagayan ng bansa o ang State of the Nation Address o SONA. Tao ng isinasagawa ng Pangulo ng Republika sa pagbubukas ng joint session ng dalawang kapulungan ng Kongreso tuwing buwan ng Hulyo. Mandato ito ng isang Pangulo sa ilalim ng 1987 Constitution dahil mahalaga na maipaabot ang makatotohanang hakbang ng pamahalaan para sa mga Pilipino. Pero taong 1972 nang mahinto ang tradisyonal na SONA tuwing ika-4 ng Lunes sa buwan ng Enero dahil ginawa ito ni dating Pangulong Ferdinand Marcos tuwing ika-21 ng Setyembre kung saan idineklara ang martial law. At dahil nabuwag ang Kongreso sa promulgasyon ng 1973 Constitution, idinaraos ang pag-uulat sa bayan sa Malacanang o sa Rizal Park. Subalit sa pagkakatatag ng 1987 Constitution matapos mapatalsik ang rehimeng Marcos, ginawa ni dating Pangulong Corazon Aquino ang kanyang SONA sa batasang pambansa na sinundan na rin ng mga sumunod na Pangulo ng Pilipinas. Malawakang transformasyon ng lipunan ng aking hangarin at mulat akong marami akong kailangang banggain para matupad ito. Pero hindi po ako pinalaki ng aking mga magulang para tumiklop lamang sa mga hamon. Hindi ko maharap ang aking sarili kung tinanggihan ko ang pagkakataong bawasan ang pagdurusang hindi naman dapat dinaraanan ng Pilipino. Ito ang ikalimang pagkakataon na mag-uulat sa bayan si Pangulong Aquino. Noong nakaraang taon, sumentro ang SONA ng Pangulo sa pagpapalakas pa ng infrastruktura, turismo, AFP at PNP modernization, pati na kahandaan sa panahon ng kalamidad. Pero lumutang dito ang mahigpit na pahayag ng Pangulo sa umano'y mga pasaway sa Bureau of Customs, Immigration, National Irrigation Administration at sa iba pang mga kawani ng gobyerno. Para naman po sa mga kawaning walang balak tumalikod sa kulturang wangwang, tapos na ang pakikiusap. Nagkaroon kayo ng 3 taon para ipakitang handa kayong umayos. Ngayon, hahanapin kung hindi ko pa kayo nahanap, pero yung hindi ko pa nahanap, talagang lalahatin ko na kayo. Ngayon po, pasensyahan tayo. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, sa bawat pag-uulat, siya mismo ang naghahanda at nagpapasya sa kung ano ang kailangan ng taong bayan na nakapaloob sa social contract at sa isinasaad ng Philippine Development Plan. Sa pamamagitan anya ng SONA na pagtitibay ang relasyon at tiwala sa pagitan ng Pangulo at ng kanyang mga boss. Pero hindi dito nagtatapos ang pag-uulat sa bayan ng Pangulo. May survey na isinasagawa ang PCOO bago at matapos ang SONA upang mapulsuhan ang gusto at tunay na kailangan ng publiko. Para sa SONA 2014, Rocky Ignacio. Ang pinuno ng mga kagawaran at tanggapan sa ating pamahalaan ay tinipon sa ilalim ng iba't ibang clusters. Ang bawat cluster ay namamahala naman sa iba't ibang aspeto ng buhay Pilipino. Sa loob ng 3 oras, idedetalye ng mga panauhin naming cabinet secretaries ang kani-kanilang programa at proyekto na ang pangkalahatang layunin ay maiparating sa taong bayan ang mga benepisyo at tulong na karapatan ng mga mamamayan. Ang tiwala ng taong bayan sa pamamahala ng kanilang mga pinuno
at ang pagpapalakas ng kanilang pag-asa para sa mas magandang kinabukasan ay nakasalalay sa maayos na pamamahala. Walang may iwan, walang maagrabyado, lahat ay sama-sama sa kaunlaran. Sa aming pagpapatuloy ang pag-uulat sa bayan ng ating mga kagalang-galang na kalihim ng gabinete dito sa SONA 2014, A Primer. Ang malusog at edukadong Pilipino ay Pilipinong laging handa. Handang matuto, magtrabaho at kumita. At handang ibahagi sa sambayanan ang kanyang kaalaman at kakayanan tungo sa kaunlaran. Ang edukasyon, kalusugan at pabahay para sa mamamayan ay magkakambal at nagsisilbing sandata niya sa pagkakataon o pagkakaroon ng matatag na kabuhayan at kasiyahan sa buhay. Si Jus Giyang ang nag-uulat. Ng mamamayan sa pagsugpo ng kahirapan. Sa pangmatagalang perspektibo, malaki ang ambag ng pagpapalago at pagbibigay ng importansya sa basic social services, tulad na lamang ng mahakbang para sa poverty reduction, sa healthcare at sa edukasyon. Para naman malabanan ng kahirapan, target ng pamahalaan na tulungan ang mga nasa laylayan ng komunidad. Sakop nito ang programa para sa mahihirap tulad na lamang ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ang Conditional Cash Transfer at mga programa para sa edukasyon at kalusugan. Sa pambansang budget ngayong taon, inilaan ang 842.8 billion pesos o 37.2% ng buong budget para sa basic social services. Bumaba na ang poverty incident sa bansa. Ito ay ayon sa pinakahuling report ng Philippine Statistics Authority. Ang dating 27.9%, ngayon ay nasa antas na lamang ng 24.9%. 3% ang ibinaba ng mga naghihirap. Sinasalamin ng mga numerong ito ang positibong pagbabago na nagagawa ng mga reforma ng kasulukuyang administrasyon. Ayon sa Social Weather Stations o SWS, nasa very good ang Administrasyong Aquino sa pagtulong sa mahihirap. Makikita sa survey nito mula Hunyo noong isang taon hanggang Marso ngayong taon na kinikilala ng publiko na isa sa strong points ng Administrasyong Aquino ang programa para sa mahihirap. Sa Philippine Development Plan, ilan lamang sa mga hakbang na gagawin ng pamahalaan para dito ang patuloy na panghihikayat ng mga investors at agresibong pagiging instrumento para lumikha ng trabahong akma sa husay ng mga Pilipino. Malaki rin ang pagpapahalaga ng gobyerno sa kalusugan ng bawat mamamayan. Noong 2013, ang Department of Health ay may pondong 59.9 billion pesos. Bumulusok naman ito pataas ngayong 2014 na may pondong 84.4 billion pesos. Sa pamamagitan naman ng kalusugang pangkalahatan o ang Universal Healthcare, patuloy ang pagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan na may sapat na kalidad para sa lahat ng Pilipino. Ito ay base na rin sa mandato ng pamahalaan na magbigay ng naturang serbisyo na abot kaya at may aasahang kalidad. Naisa sa katuparan ito sa sapat na mga human resources, health facilities at health financing. Para naman sa paparating na pagtatapos ng Millennium Development Goals o MDG sa 2015, agaran na ang aksyon ng DOH para mabawasan ang maternal at child mortality, ang morbidity at mortality dahil sa masakit na tuberculosis at malaria, at gayon na rin ang pagpapababa ng bilang ng HIV o AIDS. Para naman sa sektor ng edukasyon, hangarin ng kasalukuyang administrasyon na magsilbing susi ang edukasyon para buksan ang mga oportunidad upang labanan at puksain ang kahirapan. Maaaring hindi agad makikita ang resulta, ngunit malaking hakbang ito para sa mas matiwasay na kinabukasan. Sagana sa reforma ang nakamit ng basic education sa pagkakapasa at pag-implementa ng K-12 program. Hangarin ng naturang programa na lumikha ng mas mahuhusay na graduates na kayang makipagsabayan sa mga mag-aaral mula sa ibang bansa. Ngayong 2014 ay 337 billion pesos ang pondo ng DepEd mula sa 250 billion pesos noong 2013.
Ang pondong ito ay gugugulin para mas maturuan ng maayos ang 20,880,791 na mga mag-aaral na naka-enroll sa lahat ng pampublikong paaralan. Sa katapusan naman ng taong 2013 ay nabigyan ang mga mag-aaral ng dagdag na 66,813 na mga bagong classroom na mayroong 1,596,921 na mga bagong kagamitan tulad ng upuan, lalagyan ng libro, mesa at iba pa. Sa paghubog naman ng kaisipan ay kailangan pa ang mas maraming mga guro, kaya naman naitala rin na ahensya ang 33,194 na mga bagong guro. Ang edukasyon ay hindi lamang eksklusibo sa mga mag-aaral sa loob ng paaralan. Dahil maging ang mga out-of-school youth ay may pagkakataon na rin makapag-aral. Ito ay sa bisa ng Abot Alam program na may pondong 1.97 billion pesos. Ang mga hakbang upang paunlarin ang mamamayan ay umaabot na rin maging sa pribadong sektor. Ang GATSPE o Government Assistance to Students and Teachers in the Private Education ay isang paraan upang matulungan din ang mga mag-aaral at kaguruan sa mga pribadong paaralan. Ito ay may pondong halos 7 billion pesos. Sa buong Pilipinas ay inaasahan na 1 milyong mag-aaral ang magiging grantees ng GATSPE, kung saan ang bawat grantee sa NCR ay makatatanggap ng 10,000 pesos, samantalang 5,500 pesos naman sa bawat grantee sa iba't ibang rehiyon. Ang pondo para sa mga state universities and colleges o SUCs ay umangat sa 38 billion pesos ngayong 2014 mula sa 34.92 billion pesos noong nakaraang taong 2013. Bukod pa riyan ay mayroon namang Student Financial Assistance Program na ipinagkakaloob sa mga estudyante. Ito ay nasa pangangasiwa ng Commission on Higher Education o CHED. Narito ang Study Grants for Poverty Alleviation na may pondong 2.5 billion pesos at inaasahan na halos 100,000 na mag-aaral ang makatatanggap nito. Mayroon ding tulong-dunong program na may pondong 4.2 billion pesos upang matulungan naman ang mahigit 350,000 scholars sa buong bansa. 2 taon na lamang ang nalalabi sa termino ng administrasyong naglatag ng platapormang Daang Matuwid. Ang hamon ngayon ay ang matibay na pagkakaisa ng mga institusyon at mga sektor ng lipunan upang tunay na maging susi ang edukasyon, gayon na rin ang poverty reduction at healthcare upang puksain ang kahirapan. Para sa SONA 2014, ako si Jules Giang. Marahil ay pinaka-critical na ang pag-aalaga sa kapakanan ng individual na mamamayan. Sa kanyang kaunlaran, nakatuon ang pagsisikap ng gobyerno. Because in the end, the individual becomes the collective. Kung bawat isa sa atin ay uunlad, ang buong bansa ay damay sa kaunlaran. Tama ka, Cathy, at alam mo talaga napaka-interesante nitong section na ito ng ating programa dahil alam naman natin malaki yung gains ng pamahalang Aquino sa economic growth. Pero ang tanong ngayon, nagtatranslate ba yung gains na yon para sa kapakanan at karapatan ng bawat mamamayang Pilipino? Yan ang aalamin natin kasama ng ating mga makakapanayam na mga kalihim, sina CHED Chairperson Patricia Licuanan, DOH Secretary Enrique Ona, DOLE Secretary Rosalinda Baldos, DepEd Secretary Armin Luistro, and of course, DSWD Assistant Secretary Javier Jimenez. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, JB. Secretaries, siguro umpisahan natin muna sa DSWD. Alam naman natin, isa dun sa mga kumbaga front na programa ng pamahalang Aquino sa poverty reduction ang conditional cash transfer o yung ating 4Ps. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Exactly. Ano na nga ba yung updates dito, Assistant Secretary? And ano na ba yung kumbaga natugunan ng mga pangangailangan ng ating mga pamilyang Pilipino? Para sa DSWD at sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, nakaabot na kami sa 4 million households out of the target 4.4 million for the year. Pero gusto rin namin iabot yung tungkol doon sa expansion into high school. Sa dati kasi 0 to 14 ang coverage ng programs para sa mga bata. Pero sa taon na ito, inumpisahan namin yung pag-expand to 15 to 18 para makatapos sila hindi lang ng elementarya, pati high school ay matatapos nila. So inumpisahan na namin yung pagsusurvey at paglalaman ng pag-survey at paglalagay ng mga listahan
ng mga pamilya na kasama dun sa expansion. Ase, kung hindi po ako nagkakamali, meron pong dalawang components ang 4Ps, ang healthcare at ang pag-aaral ng ating mga beneficiaries. Tama po ba? Opa. So sa healthcare, ang isang nanay ng isang qualified na pamilya na buntis ay nakakatanggap ng 500 bawat buwan kung siya ay pupunta sa isang rural health clinic para sa check-up niya 85% of the time. At para sa education grant, ito ay 300 per child up to a maximum of 3 children. And then 85% din ang kanilang dapat na attendance sa eskwelahan. Tapos madadagdagan din ito ng kung meron silang isang anak na nasa high school at qualified sila sa programa, susuportahin din sila ng gobyerno hanggang makatapos sila ng high school. And Asek, siguro briefly lang, no? Ano na nga ba yung bilang ng mga pamilya na natulungan natin, no? And so far magkano na yung nagastos? And of course, isa dun sa kumbaga aspeto rin ng CCT or 4Ps ay yung compliance doon sa mga requirements, no? Nakakapasok ba sila sa paaralan, etc. Nakapag-check-up. Of course, no, Asek? So, mula noong 2010, ng budget ng Pantawid Pamilya ay 10 billion. Ito ay naging 22 billion sa 2011, 39 billion sa 2012, 44 billion sa 2013, at 62 billion sa 2014. So, nakikita talaga natin yung paglaki ng budget para sa Pantawid Pamilyang Pilipino program bilang pagtugon ng Pamahalaang Aquino sa anti-poverty programs ng gobyerno. We also started at around 1 million beneficiaries in 2010. Tapos ngayon nasa 4 million. Tapos pag dinagdag mo pa yung magtatapos ng high school, another 4 million ang matutulungan ng mga mahihirap na pamilya na makatapos ang kanilang anak ng high school. Brother Armin, sa inyo po sa Department of Education, nakikita niyo po ba na malaki talaga ang naitutulong ng 4Ps na programang ito sa pagpasok or sa performance ng ating mga mag-aaral? Sinasabi ko nga kasi kay Sec Dinky na dahil napaka-successful ng kanilang 4Ps program, na lumalaki yung aking kailangan para sa classrooms na mabigyan ng ating yung mga pumapasok na ngayon. Dati kasi, pagpasok nila, Agosto ng pag-uumpisa ng klase, nawawala na sila. Ang 4Ps ay talagang napakagaling ng kanilang pagsuporta para hindi na sila mag-drop out. No? And talking about yung pangangailangan sa classrooms, no, Brother Armin, alam natin na abot nyo na yung target na sinet ninyo since 2010 sa deficiency natin sa classrooms. No, sa kasalukuyan ba, meron na tayong bagong target given nga na nagkaroon na tayo ng K-12, no, at syempre lumalaki na nga, ayon na rin sa inyo, ang bilang ng mga enrollees natin. Alam mo, yung ating target noong 2010, ito'y natapos natin, pero alam naman ng taong bayan na taon-taon, meron tayong mga bagong pumapasok. No? At lalo nga, kung mawawala na yung ating mga dropouts, di lalo dapat paigtingin natin yung mga numero ng ating mga classrooms. No? Meron pa rin tayong mga bagong programang ipinasok. No? Halimbawa, yung kindergarten program na ngayon ay nasa batas na, meron na tayong 2.4 million students. No? Biro mo, nag-umpisa ito nung kapanahunan bago ni Presidente Aquino, na mga 400,000 lang yan. No? So meron tayong mga 2 million na bagong mga estudyante na ating kailangan bigyan ng mga activity sheets, mga guro, at saka mga classrooms. No? Ang dulo ng K-12 ay yung ating tinatawag na senior high school program. At ito, tinataya natin na merong mga mag-e-enroll na mga 1 million sa grade 11 pagpasok ng 2016, at another 1 million sa 2017, no? Kaya another 2 million na mga klase, mga classrooms at saka mga teachers ang kailangan nating gampanan, no? Ito talaga yung ating sinusundang programa para mula doon sa dulo ng K-12, yung kinder, hanggang doon sa kabilang dulo, yun namang bago sila mag-graduate. At pagpasa ko naman kay Secretary Baldos dahil yan naman handa na sila para sa empleyo. No? Secretary, lahat po ng inuulat nyo ngayon ay very positive. I'm just wondering, paano po ang naging response ng inyong departamento dun po sa iba't ibang kalamidad at mga sakuna na ating naranasan ngayon nung nakaraang taon? Alam mo, ang isa siguro, at ito'y nasabi rin sa atin ng UNESCO at lahat ng mga dayuhan na pumunta sa Yolanda at saka sa Samar Leyte areas. No? Sabi nila,
nakapagtataka naman itong mga Pilipino. Alam ba ninyo na sa ibang bayan, halimbawa sa Estados Unidos, nung magkaroon sila ng Katrina, o kaya ay nung magkaroon ng lindol sa Japan, no? Sabi nila, bago nila maumpisahan yung klase, siguro mga nakapito o 8 buwan, bago magkaroon uli ng regular na klase mga bata. No? Ang iba nga sa kanila, hindi na nakabalik sa eskwela. No? Nagtataka sila dahil sa Pilipinas, pagkatapos na masira lahat ng kabahayan, kahit yung buong bayan ng Tacloban, pagkatapos ng 2-3 linggo, bumabalik na uli yung ating mga estudyante. At yung ating mga teacher, kasama na dyan yung panibagong lipstick at mga panibagong mga ibinibigay natin para masigurado na yung balik sila sa normal. No? Sabi nga nila, siguro hindi lang ito doon sa mga ibinibigay natin ng mga panibagong mga infrastruktura, kasama na rin dito yung siguro yung talagang resilience at talaga pusong Pinoy na handang bumalik at bumangon kahit sa napakabigat na suliranin. Secretary Luis Tros, sa kasalukuyan ba meron tayong mga challenges na kinakaharap sa implementasyon naman ng K-12 program? Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ngayong ika-4 na taon ng implementasyon ng K-12 na talaga namang parang napakahabang kalbaryo para sa atin. No? Tayo biniyayaan ng Diyos ng napakaraming suporta at lalong-lalo na ng budget mula sa national government. No? Yung inaakala ng mga Pilipino na 100 taon na hindi natin magagampanan na reforma. Ngayon, pang-4 na taon na, yung ating kinder hanggang grade 3 ay patuloy na yung ating panibagong curriculum at sa high school naman mula grade 7 hanggang grade 9. No? Sa susunod na 2 taon, talagang pag-iibayuhin na natin yung mga natitira pang hindi natatapos na bahagi ng curriculum. Ito yung 4 to 6 at iyon namang 10 hanggang 12 para sa senior high school. No? Alam mo, Kathy, talking about curriculum development, no? Naging malaki rin yung role ng CHED sa nilabas nitong panibagong Memorandum Order number 20. Chair Likwanan, baka maaari ninyong ipaliwanag kung ano nga ba yung nilalaman nitong Memorandum Order na ito. And merong mga nagsasabi kasi na yung Filipino raw ay tatanggalin na bilang mandatory language sa college. Ang aking sagot doon ay yung college general education curriculum dati ay may maraming mga remedial courses, no? Kasi sobrang iksi yata yung 10 years na dating basic education. So maraming courses sa English, Science, Mathematics na nasa general education curriculum sa college. Nung meron na tayong K-12, binago din namin ang general education curriculum. Binawas namin ng kalahati. So now, from 63, naging 36. And inalis namin or binaba namin sa basic education yung dating mga remedial. So yung mga Filipino nga, subjects na nasa college dati, ay ngayon nasa senior high school. So, hindi totoo na inalis yung Filipino. Pumunta lang yan sa basic education. In fact, as Chair, pati ata yung ibang languages, binaba rin sa senior high school. Not just Filipino. No, mathematics, science, all the others went down as well. Chair, kumustahin ko rin po yung kalagayan nating mga state universities and colleges. Kumusta naman po ang mga iba't ibang programang nakatuon para sa mga ito? Well, isang grasya ng Aquino administration ang pagdagdag ng budget sa state universities and colleges, particularly yung area ng capital outlay, no, para sa infrastruktura. Kasi dati talaga since 2000 to the year 2000 walang infrastructure, walang capital outlay. Pero ngayon, sa Aquino administration, they have been receiving large amounts of capital outlay. So that is a blessing to the state universities and colleges. Also, nakakatanggap sila ng scholarships, large number of scholarships, particularly para sa mga poorest of the poor. Actually,
cooperative program, partnership program din ito ng CHED at DSWD. Kasi ginamit namin yung structure ng 4Ps upang ma-identify yung college-age na student from the poorest of the poor families. And they are given scholarships to the state universities and colleges. We have also expanded the research, development, and extension budget of the state universities and colleges. But aside from that, siguro sa other side of the coin, we have also been instituting reforms, no? Because within the educational system, there were many practices that were not ideal. And so basically, we are trying to reform the governance of the state universities and colleges. We want to help them manage the resources better. We are allowing them to use internally generated income and to use that for their own benefit. And other reforms to, in a way, clean up the system. Chairperson Licuanan, talking about itong mga pagbabago, no, mga reforms na ginagawa natin, naging mainit din kasi na issue nitong nakaraang taon yung academic calendar shift, no, kumaga inimplementa na nga sa UP, no, gagawin na rin ata sa DLSU, if I'm correct, and at the same time tinitignan kung dapat bang gawin na rin sa ibang universities, no. Ano yung posisyon ng CHED dito, Chairperson Licuanan? Actually, pinag-aralan namin yan mabuti. Yung issue ng academic calendar, laging bumabalik yan taon-taon, no? Dati ang issue yung weather, no? Basta yung unang bagyo, yung unang baha, everyone starts talking about changing the school calendar. Pero pinag-aralan na ng DepEd yun, no? And we know that umuulan naman ng for 6 months of the year, we have rain in the Philippines. So, changing the calendar will not solve that. Pero yung bagong, in a sense, balik ng issue ng academic calendar had to do more with internationalization. No? Some of the larger universities felt na dapat magtugma yung calendar ng Philippines sa academic calendar ng mga partner institutions nila sa ASEAN at sa West, no? So nag-form din kami sa CHED ng technical working group to study this issue. At ang final conclusion namin, first of all, it is fine, it is all right, it is the right of the institutions to decide when to start their school year and what their school year will be. But we did not think there was a real reason na ang buong sistema magpapalit. No? It will only affect those who are truly already into internationalization. And even at that, hindi naman lahat ng mga estudyante nila. Still, it will be a small minority who will travel and study outside the country. And so we said, wag nang galawin ang buong sistema. No? Pero, yung mga Ateneo, UP, UST, yung may gusto, okay lang. Right. They can do it. Alam mo, JC, speaking of ASEAN integration, syempre dapat hindi rin magpapahuli ang kalusugan ng bawat Pilipino. Puntahan naman natin si Secretary Ona. Secretary Ona, kumusta po ang ating report sa DOH? Malawak na ang naabot at narating ng ating reforma at pagbabago sa ating kalusugan. For example, doon sa ating tinatawag na health insurance, yung ating kalusugan na dapat maibigay sa ating mga kababayan. Nung nagsimula tayo, 54% lamang ang mga kababayan nating nasa enrolled or covered ng ating PhilHealth. Ngayon po, sa 2014, ay 82% na. So, ang ibig sabihin noon, doon sa ating mahihirap na pinakamahirap nating kababayan, at ito po ay umaabot sa 14.7 million na pamilya. Yan ay about 45 million na kababayan natin. Yun po sila
ang kanilang premium is already covered ng ating national government. National government ang nag-sponsor ho nito. Kaya yung formal sector ay isang covered na yon dahil yun ang may mga trabaho sa either sa gobyerno o sa pribado. Kaya sila ay covered na ng PhilHealth. Kaya ho ang nakukulangan na lang natin ngayon ay siguro about 15 to 18%. So yun ho ang malaking tulong na ibibigay ho natin sa ating mga kababayan ngayon. At ano bang ibig sabihin ng covered ka ng PhilHealth? Ang ibig hong sabihin, dito ho sa ating tinatawag na sponsored program, yun hong 14.7 million na pamilya, pag sila po ay nagkasakit at pumunta ho sa gobyernong government na ospital, whether it is national or local, meron ho tinatawag tayong case rate and no balance billing. Ibig kong sabihin, yung kanilang gasto sa sakit na yon ay covered na ng ating health insurance at hindi na ho sila magdadagdag na galing sa kanilang bulsa. Secretary, we know isa itong major response or major thrust ng DOH pagdating sa pag-provide ng universal health care. Pero Secretary, meron pa ba tayong iba pang mga ginagawa? Siguro pagdating sa pagtatayo pa ng mas maraming government hospitals na mailalapit doon sa ating mga kababayang nasa remote areas para maatim ang tinatawag nga nating universal na health care para sa ating mga kababayang Pilipino. Gusto niya yun ang palakasin. Isa hong napakahalagang programa ng ating gobyerno ngayon ay yung pagpamoderno ng ating mga hospital. Magsisimula ho sa ating tinatawag na barangay health centers, sa ating rural health units, district hospitals, at saka ating DOH hospital. Magmula ho noong 2010 hanggang ngayong 2014, mahigit 45 billion pesos na po ang ating naipundo para hong ma-improve natin yung ating mga rural health units. Para hong ang ating mga kababayan, lalong-lalo ng mga buntis, pag sila po ay manganganak, ay makakapunta na doon sa safe na paraan para sila ho'y manganak at sila po ay magiging safe na panganganakin ng either ng ating midwife or even nurse o doktor. Meron din ho tayong pagbabagong ginagawa sa ating mga community hospitals or tinatawag ho nating district hospitals. Ito po ay under the provincial government. At yun po ay tinutulungan din natin para po mapaayos kung meron pong emergency, magagamot nila yung ating mga kababayang yon. So yung mga tinatawag natin hong emergency cases, whether yung mga buntis na nangangailangan ng cesarean section, or yung mga nasasaksak, or yung mga nangangailangan ng operasyon na appendectomy, yun po ay kayang-kaya na natin doon. Sa ituhong 4 na taon na nakaraan, meron na ho tayong 6,991 na hospital na health facilities na napaayos ko dati. Sir, nitong nakaraan din po, nagkaroon din po ng additional na funding din sa DOH dahil sa Syntax. So, gaano po ito ka-epektibo sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga mamamayan? Napakalaki ho yun dahil yun ngang nung nagsimula tayo, 5.2 million families lamang ang covered natin ng PhilHealth sa ating mga mahihirap. That amounts to about 25 million people. Subalit with the Syntax, from 12.5 billion pesos, nagkaroon ho tayo ng pundo of as much as 35.4 billion pesos. Kaya po napadami nga ho natin yung ating mga mahihirap na pamilya na mako-cover natin ng PhilHealth. At the same time, nagkaroon din ho tayo ng mga pundong ito na maipalawak natin ang mga kababayan nating mabibigyan ho ng mga vaccination. Yung immunization ho ngayon, meron na ho tayong mabibigay na immunization sa ating mga yung senior citizen at as well as yung ating mga bata magmula ho yung mga kaanak lamang at saka hanggang umabot ho sila ng 12 years old. Meron ho tayong expansion ng ating measles program na atin pa hong gagawa ho tayo ng buong nationwide program ng measles magsisimula ngayong September.
Meron din ho tayo ngayong bagong coverage ng ating mga sponsored program, ating mga bata, ng vaccine para sa pneumonia. Meron din ho tayo ngayong i-cover na vaccination ng ating mga mahihirap na kabataan para po sa diarrhea. Ito po ay mga bagong programa na atin hong ginagawa na ngayon. Secretary, nabanggit nyo kanina yung tulong na ibinibigay, partikular sa maternal health care. Ngayon, alam natin, isa doon sa, kumbaga, naging debate nitong maraming taon nang nakalipas, itong RH law nga, na dineklara rin nitong nakaraang taon na constitutional, bagamat merong mga unconstitutional na mga bahagi. No, ano yung balak ngayon ng Department of Health Secretary Onat ukol sa implementasyon naman ng batas na ito? Ang primero ay gumawa na nga ho tayo ng tinatawag nating cluster on family health as well as child and maternal health. Ito po ay isang programang talagang nakatutok dito ho sa ating mga nanay, tatay at saka ating mga kabataan. Para yung ating maternal mortality na may kitaasan ho nung ating sinimulan ang ating administration ay ngayon pababa ho natin. Meron ho tayong target of the Millennium Development Goals na 52 na lamang dapat ang ating mga numbers ng mga nanay na namamatay per 100,000 live birth. Malapit na ho dating maabot yon. At ang aking tingin po ay by the end dito hong ating administrasyon ay maaabot ho natin yun. So, with the passage nito pong ating Reproductive and Responsible Parenthood Law, plus of course, sa passage ho ng ating syntax na magbibigay ho ng pundo para sa ating hong programang ito, ako'y naniniwala na sa 2016 maaabot din ho natin yun. Alam mo, JC, meron nga tayong kasabihan, huwag mong bigyan ng isda ang isang tao. Sa halip, bigyan mo siya ng pamingwit at turuan mo siya kung paano mangisda para naman kahit wala ka na, ay meron pa rin siyang mga skills at iba pang mga kapasidad para naman magawa ito sa kanya, para sa kanyang sarili. Kaya naman napakahalaga talaga ang employment sector sa ating bansa. Kaya naman tunghayan natin ang report na ito ni Kring Lacson. Unti-unti nang nakaaahon mula sa kahirapan ang mga Pilipino. Bunga ito ng mga reformang ipanatutupad ng Administrasyong Aquino. Batay sa Annual Poverty Indicator Survey, bumaba ang bilang ng mga mahihirap. Mula 28% noong 2012, 24.9% na lamang ito. Dahil rito, mas marami ng Pilipino ang nagtatrabaho, nakapag-aaral at nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Agresibo ang gobyerno upang labanan ang kahirapan, kung kaya't maraming programa ang Administrasyong Aquino para sa anti-poverty. Kabilang na dito ang pagtatayo ng mga bahay para sa mga informal settlers. Ang pondo ng NHA para sa housing program nito ay nagkakahalaga ng 50 bilyon piso. Sinimulan ito noong 2012 at inaasahan na sa pagsapit ng 2016, mahigit 100,000 pamilya na ng informal settlers ang maililipat sa mas ligtas at mas maayos na tahanan. Marami ring nawalan ng tahanan dahil sa mga nagdaang kalamidad. Subalit mabilis naman itong natugunan ng gobyerno. Kabilang na dito ang pagtatayo ng mga pabahay para sa mga biktima ng bagyong Yolanda at Pablo, pati rin sa mga pamilyang naapektuhan ng krisis sa Zamboanga. Naglaan na rin ang gobyerno ng pondo para tulungan ang mga nasalanta ng magnitude 7.2 na lindol sa Bohol noong 2013. Samantala, bukod sa pabahay, tinuganan din ng pamahalaan ng kahirapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga trabaho. Ito'y tugon sa 3 milyong Pilipinong walang trabaho at 7 milyon na underemployed. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, may mga hakbanging ipinatutupad ang pamahalaan upang higit pang pabuti ang labor and employment situation sa bansa. Kasama dito ang tuloy-tuloy na pagpapalago ng kapital, pagtataguyod sa priority sectors, pagsusulong sa research and development ng sektor ng agrikultura, industry and services, at ang pagbabawas ng halaga ng pagtatayo ng negosyo sa bansa. At dahil tumataas ang bilang ng mga foreign investors sa Pilipinas, tiyak na magkakaroon ng mahigit 2 milyong trabaho para sa mga Pilipino sa loob ng 4 na taon. Mayroon ring programa ang gobyerno para malutas ang long-term poverty. At ito ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, na itala noong Enero 2014 na mahigit 3,900,000 pamilya ang nasa ilalim ng 4Ps. 8 milyong batang edad 0 hanggang 14 ang napag-aaral dahil dito. At upang mas mapalawig ang K-12 program,
Ipinailalim rin sa 4Ps ang mga batang edad 15 hanggang 18. Dahil dito, nadagdagan ng 2 milyon ang mga batang natutulungan ng Pantawid Pamilyang Pilipino program at mas mataas rin ang tsansa nilang makapagtapos ng high school at makapagtrabaho. Dahil sa patuloy na pagbibigay ng pamahalaan ng pabahay, trabaho at cash grants, maaasahang sa nalalapit na panahon, makikita natin ang Pilipinas na puno ng mga mamamayang malusog, edukado at produktibo. Para sa SONA 2014, ako si Kring Lacson. Yan ang naging report ni Kring Lacson ukol sa sitwasyon ng human development sa ating bansa. Alam mo, Cathy, meron pa tayong tatanungin pa na kalihim. No? Tungkol naman syempre sa employment and labor situation dito sa ating bansa. Siguro umpisahan natin, Secretary Baldos. No? So far, ano na nga ba yung mga developments natin pagdating sa paglalagay sa ating mga kababayang Pilipino sa mga trabaho? At bukod din doon sa employment rate, ano rin yung nagagawa na ng DOLE para solusyonan naman yung usapin ng jobs mismatch or yung tinatawag naman natin parang underemployment, no, na rates natin sa ating bansa. Secretary. Okay. Dapat nating malinawan na ang paglikha ng trabaho ay sa private sector yan. Ang ating gobyerno ay lumilikha ng mga kondisyon or environment para ma-facilitate yung pagdami at paglago ng negosyo at investment at nang sa gayon ay sila ang lumikha ng napakaraming trabaho. Kahit yung mga infrastructure na pinopondahan ng gobyerno, ang nag-i-implement niyan ay ang mga pribadong sektor, mga contractor sa pribadong sektor at sila din ang lumilikha ng trabaho. Ang contribution ng Department of Labor sa ganitong pagpapaunlad o pagsusulong ng healthy environment for investment, una ay siguraduhin na meron tayong tinatamasa na sustainable and just industrial peace sa ating bansa. Ang lahat ng mga kaso na may kinalaman sa labor and management na maaaring makaapekto sa mga operasyon ng kumpanya at maaaring magresulta sa pagkawala ng trabaho dahil either sila ay magsususpend ng operation o kaya ay sila lilipat sa ibang bansa, ay isa yan sa tinutugunan ng Department of Labor and Employment. At ang 2013 ay makikilala sa kasaysayan ng paggawa na kung saan ang reforma na sinumulaan noong 2010 sa administrasyon ng Aquino Administration na nagpapalaganap ng tinatawag nating fair at saka fast industrial peace sa bansa through speedy resolution ng mga labor dispute ay naitalaga sa batas. In other words, ang sinasabi ni Presidente, yung mga reforma sinimulan natin ay sisiguraduhin nyo na nai-institutionalize sa pamamagitan ng mga batas na kailangan maaprobahan sa termino natin. So nagpalabas ako ng department order sa simula ng administration na lahat ng kasong papasok sa Department of Labor ay dadaan sa 30-day mandatory conciliation kasi nasa Asian century na tayo eh. Ang ating pagresolba ng mga kaso ay through settlement. Hindi na tayo very confrontational, very adversarial, at hindi na tayo legalistic. Nakatulad ng ating naman ng Western approach to industrial peace or labor management relation. At nagtagumpay kami dahil sa taong 2013 na ipasa yung batas na nag-i-institutionalize nitong 30-day mandatory conciliation at sa loob ng 2 taon na pag-i-implement, sa unang taon na naipasa ang batas, kinilala yung aming single entry approach na team sa Department of Labor ng Civil Service para bigyan kaagad ng Lingkod Bayan Awards. Kasi ang nangyari, ang mga kaso ay 88% ay nasa-settle na. Dito po sa single entry approach through conciliation and settlement, ang average day to settle po the labor cases ay 7 days lang po. At ito po ay nakatulong dahil yung pong mga issues sa labor and management relation, ito po ang nagiging dahilan para magkaroon ng sigalot. At yung ating tinatamasang industrial peace na wala po halos tayong welga, by the way, nagsimula po tayo ng 2-digit welga sa bansa. Pagpasok po ng administration, single digit na lang yan po. Noon pong 2013, 2 na lang po ang welga sa buong bansa.
At syempre, ngayon po ay ngayon po hanggang ngayon, 0 strike pa ho tayo ngayon eh. At ito po ay kakaiba dahil masasabi natin na noon po ay nagkakaroon ng tinatawag na pagbaba ng welga dahil nag-a-assume po ng jurisdiction ang Secretary of Labor na yan po ang talagang issue ng union sa amin po sa Department of Labor. Kaya marami hong kaso sa ILO, marami rin hong kaso sa US Trade Representative na may kinalaman ho sa mga ini-enjoy nating GSP preferential treatment ay dahil pag ho nag-intervene ang Secretary of Labor through assumption of jurisdiction, wala hong pwedeng makapagwelga. At sila po ay nasa sa labas at habang dinidinig po ang kaso na pwede nga pong tumagal ng taon. So, yan po yung napakagandang reforma at ang ating po mga economic managers, sayang po ang kanilang effort sa pag-invite ng investors kung napakagulo po ang ating labor relations. So, ngayon po, sustainable po yun at based po yun sa labor justice. Yun ho, ang napaka-importante doon. Ang pangalawa po na ginawa ng administration ay sa area po ng social protection, kikilalanin din po ang 2013 na taon kung saan ipinasa po ang domestic work law, kasambahay law na 19 na taon pong binuno sa Kongreso, pero noon pong 2013 lang po ito naipasa. At ano po yan, 1.9 million domestic worker po ang nakinabing dyan. Sila po ay part na po ng formal sector. Sila po ay miyembro ng SSS, miyembro po sila ng Pag-ibig, ng PhilHealth, na dati po ay outside po sila nitong ating social protection. So talking of inclusive growth, ito po napakalaking sector na naipaloob po natin doon sa tinatawag po nating inclusive growth. At nakatulong po ito sa pag-negotiate namin ng mga bilateral agreement sa mga bansa kung saan napakarami po tayong domestic helper, mga 460,000 po ang ating domestic helpers na nasa labas ng bansa. At ang isa po naging bunga, yung pong historic bilateral agreement po natin sa Saudi Arabia. And for the first time, ang Saudi po ay ipinailalim din po sa Ministry of Labor ang kanila pong domestic helper. Dati po ay nasa equivalent po ng department natin na social welfare yan, o kaya po partnership po sila ng kanilang Ministry of Interior. So ngayon po ay sila po ang nagiging modelo sa pagdating po sa proteksyon ng ating mga kababayang manggagawa na nasa sa labas ng bansa sa sektor po ng domestic helper. Alright. Ang isa pa pong major legislative reform sa kay Presidente po ay yun pong pinalawak na tripartismo o social dialogue. Nagsimula po ito sa executive order na ipinasa nung panahon ng kanyang ina, si President Cory Aquino. At dito po ay iniutos niya na palawakin po yan, nasa kanya pong 22-point agenda yan. At ang nangyari po ay marami po tayo ngayong hindi lang po National Tripartite Industrial Peace Council, may industry po tayo, may LGU-based po tayo, may Regional Tripartite Industrial Peace Council, kung saan may boses po ang manggagawa at may puhunan sa lahat po ng ipinapasa naming reforma, sa lahat po ng issue sa labor and management. Ayan po ay sinusuportahan po nila. So, pero JC, maganda ring malaman natin, meron pang 2 nalalabing taon si Presidente Aquino. Asek Javier, sa DSWD po, sa susunod na 2 taon, napalawig niyo po ang Pantawid Pamilyang Pilipino program nitong mga nakaraang taon. Ano pa po ang inyong nais ma-accomplish sa susunod na mga taon? Sa DSWD, kukumpletuhin namin ang 4.6 million families na coverage ng Pantawid Pamilyang Pilipino program, tapos an additional 4 million high school graduates. Pero bilang sustainability measures ng DSWD, ang target din namin, dahil iba't ibang taon sila sumasali sa programa, by 2016, 2.3 of those Pantawid Pamilyang Pilipino families will be self-sufficient. Yun yung target namin sa DSWD. Alright. Secretary Brother Armin Luistro, ano naman yung plano ng Department of Education para sa basic education dito sa ating bansa sa susunod na 2 taon? Yung sa last 2 minutes, yung aming tinututukan na yung tinatawag namin na last mile. Ito yung mga hindi pa naaabot ng ating sistema na edukasyon. Kasama na dito yung ating mga kapatid na Muslim o kaya ay mga indigenous peoples.
yung mga street children, lahat ng mga out-of-school youth at sa ating Abot Alam program, meron na nga tayong 1.2 million na mga pangalan at lalo-lalo na yung mga children with disabilities. Ito na yung mga 5 sektor na gusto nating tinatawag natin na last mile na hindi pa natin naabot at hindi natin gagamitin yung traditional. Gagamitin natin ngayon at meron naman tayong capability na gumamit ng IT, no? Chairperson Licuanan, sa hanay naman po ng CHED, ano pa po ang ating nais ma-accomplish? Gusto namin na dumami ang mga enrollees at graduates sa tinatawag na STEAM courses, Science, Technology, Engineering, Agriculture at Mathematics. At sana tataas din ang kalidad ng mga graduate programs kasi yung mga graduate programs sa Pilipinas kadami-dami at hindi sila ina-accredit, no? So yan din ang tututukan namin. Yung problema din yung maritime. So marami pang kailangan gawin. Kayo naman siguro, Department of Health Secretary Enrique Ona. Ano ang balak natin, lalo na pagdating sa universal health care para sa ating bansa? Nasabi ko nga kanina that 82% na ng ating kababayan ang enrolled and covered ng PhilHealth. Subalit ho, sa mga mahihirap, 100% na dapat. Now, hindi lang sapat na covered ang ating kababayan, kundi dapat alam nila kung ano ang mga benepisyo. Lalong-lalo na ho sa ating mga mahihirap. Hindi ho nila minsan alam na covered na sila o ano pa ang mga benepisyo na they're entitled to. Yun po ang isang napakahalaga ngayon na programang ating pinapalawak. Second, meron din ho tayong programa to make sure na sila po ay covered lahat ng ating mga kumpletong immunization program. Dahil ho, yun ang napakahalaga para hong hindi na sila dapat magkasakit ng measles, hindi na ho sila, pag nakagat ho sila ng aso, na sila po ay nakukumpleto na po yung vaccination nila ng anti-rabies. At saka ho yung ating mga kababayan na may mga sakit ng malaria, TB, yun hong mga nanay ho na hindi ho nakakaabot ng panganganak sa ating mga health facilities, dapat ho sila ay maabot na ng ating mga programang ito. Alam mo, Cathy, ang dami talagang balak no, ng iba't ibang departamento. Secretary Baldos, siguro briefly lang po, no, ano po yung siguro thrust ng DO or DOLE rather for the next 2 years? 3 ang gusto namin mangyari na resulta ng problema. Mawawala na yung minimum wage exemption. Pangalawa, lahat ng minimum wage ay a little higher na ng poverty income threshold. At pangatlo, ililink na yung minimum wage doon sa second tier, which is productivity-based wage na. Alright. Very flexible. Ang isang area na gusto pa rin namin i-institutionalize ayon sa utos ng Pangulo, dahil binigyan kami ng 372 plantilla position para masigurado na lahat ng kumpanya na sakop ng labor code ay naipatutupad lahat ang mga benepisyo sa workers at kami nagde-develop ng online labor inspection system and labor compliance system at this is first time in the history din na meron kaming ganyang nagbigay pa siya ng electronic gadget sa aming mga labor law compliance officer. So within the remaining 2 years, kailangan very functional na yung aming online system. At pangatlo, sa employment facilitation, meron ng programa ang DOLE ng Special Program for the Employment of Students na isa yan sa programa na binigyan ng napakalaking pondo ni Presidente at yan ay nakakatulong para ma-address yung jobs and skills mismatch dahil meron na silang work experience habang sila ay nag-aaral. Kasama na yung inilaunch namin with ADB and the Government of Canada na Job Start Program at sa loob ng natitirang 2 taon, ito ay under pilot test at ito ay magiging institutionalized din. It will shorten the job search from 9 to 1 year. Samantalang ang mga study, laging 2 years at least ang job search. So, yun Alright. Ang aming gustong gawin. Maraming salamat sa inyo, Secretary Baldos. And salamat sa lahat ng ating mga nakapanayam na panauhin ngayon dito sa ating set sa SONA 2014 A Primer. Magbabalik pa po kami. Huwag kayong aalis.